Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Batas na magpaparusa sa mga magbabanta sa Pangulo at successors nito, isusulong. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Panahon na upang bumalangkas ang dalawang kapulungan ng Kongreso ng Batas na magpapataw ng mabigat na parusa sa mga magbabanta sa kaligtasan at buhay ng Presidente, Vice Presidente at mga successors nila ayon sa batas. Ito ang mungkahi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa Day 3 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at natalakay ang video message nito ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Zubiri, sa Amerika ay may batas sila na Article 18 Section 871 ng US Code na nagpapataw ng mabigat na parusa sa mga nagbabanta sa Pangulo at kanyang mga successors, 5 taong kulong at multang $250,000. Kaya't sa ngayon ay marami nang naaresto at naipakulong ng mga tauhan ng US Secret Service na nagbabanta sa buhay ni US President Donald Trump. Sa pagtatanong ni Zubiri kay NBI Agent Mark John Calilong sa kanilang investigasyon, ay pasok lamang sa kasong grave threat ang pagbabanta sa Pangulo at mga successors nito. It may be time that we also craft a law that will be specific on threats made to the President, Vice President, and its successors, meaning the Senate President, the Speaker of the House, and the Supreme Court Chief Justice. Sa Amerika kasi, sa batas po nila, and I'll just wrap up, the defendant, to secure conviction, the defendant communicated a threat. The defendant understood and intended the statement as a true threat. Di po niya sinabi joke only in the end. And pangatlo, the defendant knowingly and willfully makes the threat. So just food for thought as legislators as well. Tinanong naman ni Senator Joel Villanueva si NBI Agent John Mark Calilong kung paano nila tinatrato ang mga banta sa buhay at kaligtasan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Calilong, mahalaga kung sino ang nagbabanta lalo na kung may katungkulan sa gobyerno. Dahil makikita ang kanyang kakayahan at tutuhanin ang kanyang banta at kung paano niya ito binitiwan. Ipinursige ng NBI ang investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos dahil malinaw ang binanggit nito sa dulo na no joke. Sa panig ni Senador Erwin Tulfo, ang tanong kay Agent Calilong ay kung kailangan pang personal na magharap ng reklamo sa kanila ang Pangulo bago sila magsampa ng kaso laban sa mga nagbabanta. Sabi ni Calilong, ang NBI ay nag-iimbestiga lalo na kung may kinalaman sa banta sa seguridad o national security. Irerekomenda nila ang pagharap ng kaso kapag may makita silang sapat na ebidensya patay sa kanilang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Malacanang, itinanggi na may impluwensya si PBBM sa investigasyon ng NBI sa banta ni VP Sara sa Pangulo. Mariing itinanggi ng Malacanang ang alegasyon na may impluwensya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, matagal nang nasa ilalim ng Department of Justice ang NBI at bahagi ng ehekutibo ang DOJ, kaya hindi dapat questionin ang istruktura nito. Aniya, may sariling mandato ang NBI na magsagawa ng investigasyon sa anumang banta sa Pangulo. Sinabi rin ni Castro na seryosong tinugunan ng Pangulo ang naging pahayag ng Vice Presidente at hindi ito binaliwala. Aniya, mahalagang imbestigahan ang naturang usapin upang matiyak ang seguridad ng Pangulo, ng unang ginang, at ng dating House Speaker, gayon din ang kapakanan ng bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.